So BBM not having given any of that is a problem. So tumatawid yung ilang mga pink and saying kandidato namin si Sara kasi siya yung makakatalo sa kung sino man babasbasa ni BBM. Siya lang ang may fighting chance. And hindi na kasi kakayanin yung pagpapabaya that is reminiscent of this. Sino ba yung mga pabaya? Noynoy Aquino, let's face it, hard talk lang. Ano yung nagawa niya? Very little. Pag kinumpare mo si Duterte, the achievements masyadong marami. Compare mo kay BBM, ay para silang magkapatid. Diba? Noynoy and BBM in terms of achievement. Same. Action. A failed presidency. So ayan, and then statements like, buhay pa naman kayo, di ba? Yung disaster that was Yolanda will forever haunt the Aquino administration. So if the problem is BBM or any of his clones, then mag-iinday sila. And marami nang nagsasabi, inday na kami because the problem is BBM. I have a question, Attorney Trixas, Mamilay and Daniel. Kasi parang may mga nagko-comment na Inday Sara announced her candidacy too early. Baka mapagplanuhan daw siya, baka what can you say about those people who are saying that this might not be a good strategy on the part of Inday kasi too early. Yeah, it doesn't apply to her. No, it doesn't. Kasi lalo na. Ano siya eh. Oo. Hindi ba campaign pa lang? Di ba campaign pa lang yung mga naligaw na text message dyan? Yeah. Oh, pinagplanuhan na siya. 3 years na siyang pinagpaplanuhan. So, yung sasabihin baka pagplanuhan pa siya, that's already too late in the timeline already. So, pinagplanuhan na siya. So pinagplanuhan nyo na ako, might as well na meet your plan, head on. Okay, may plano kayo, may plano na rin ako. So parang gano'n, di ba? May plano kayo, may plano na rin ako. So plano na lang to, be. Ang problema sa kanila kasi, may plano kayo, pero wala kayong plano kung sino ilalaban ninyo. Hindi sila dumadami. While Lenny has the best number, si Lenny, hindi rin niya napatunayan na kaya niyang i-improve yung number niya. ang inaano nila ngayon is madadagdagan sila because of the BBM people. Yan ang tingin nila. Pero ang problema, yung ibang pink, ang characterization nila ng problema is, ang daming galit sa administrasyon na ito. And objectively speaking, wala naman din talagang nagawa. Objectively speaking, nasanay sila na build before. Constant stream of updates about infrastructure. Free tertiary. Every midnight. Diba? 100 million every month. Hindi nila masalag yung mga yan. There are things about the Duterte administration's achievements na hindi talaga, they just ignore it and hope that it goes away. Pero they see BBM as a problem. So marami ring tumawid. Tingnan nyo the likes of Gonzon, the likes of those who natumaya kay Lenny because they thought that she would bring in development. She would bring in yung mga promises nila na justice, development, So BBM not having given any of that is a problem. So tumatawid yung ilang mga pink and saying kandidato namin si Sara kasi siya yung makakatalo sa kung sino man babasbasa ni BBM. Siya lang ang may fighting chance. And hindi na kasi kakayanin yung pagpapabaya that is reminiscent of this. Sino ba yung mga pabaya? Noynoy Aquino, let's face it, hard talk lang. Ano yung nagawa niya? Very little. Pag kinumpare mo si Duterte, the achievements masyadong marami. Compare mo kay BBM, ay para silang magkapatid. Diba? Noynoy and BBM in terms of achievement. Same. Action. A failed presidency. So
totoo yan. And then statements like, buhay pa naman kayo, di ba? Yung disaster that was Yolanda will forever haunt the Aquino administration. So if the problem is BBM or any of his clones, then mag-iinday sila. And marami nang nagsasabi, inday na kami because the problem is BBM and the likes of him. So, congratulations, Maraming katalino. Napansin niyo ba na yung Ay, wait lang. Akyat daw si Daniel, I have to leave for him. Okay. Alam mo, Ayan, Mami, Damon, Mami pasok ka na. Joey. Pasok ka na agad kasi pagka mayroong nagpasok na isa, hindi ka na makakapasok. Ayan. Mami Joey, Miss Trixie, meron pa silang paraan para magpadami. Gamitin nila yung proven, yung dating taktika, dapat may mamatay. So, dilaw di ba? Oo. Pag may namatay, o di may magiging martir, tingnan natin kung sino yung dapat mamatay para magkaroon sila ng malaking following uli. Oo. Pero hindi na siya e-effect kasi 'di ba parang tinry na nila 'yun. If you remember it nung kailan ba namatay si Pinoy? 'Di ba presidente na si presidente na si PRRD nung namatay si Pinoy. Yung first few months. Pagkatapos naamoy ko talaga na gustong gamitin niya ng mga yellow for Chris Aquino. Kasi si Chris Aquino, ilang beses siyang pumupunta sa mga public events, pagkatapos parang pinapatanong niya kung bakit, tanungin niyo naman kung bakit ako naka-rubber shoes, yung ganyan, yung ganon, kasi tatakbo, alam mo yun, yung mga ganong etchos, may mga ganong parinig na si Chris Aquino nun. Kaso nga lang, hindi siya nag-translate well at that point. I think the voters were able to realize na naloloko na lang parati ang mga taong bayan sa necropolitics, ganyan-ganyan. Pero tinry rin gamitin yan nila hindi lang talaga nag-fly kasi nga at that time, the Duterte campaign is all about how bulok the yellow politics is. 'Di ba? So, kasama yun sa kabulukan ng yellow politics, yung necropolitics. So, hindi tumalab yung nag-filler na sila dyan. Hindi lang talaga tumalab. So, if they're going to do it now, talaga ba? Meron ba protection na meron silang kailangan? Oo, susugan ko lang yung sinabi kanina ni Sas. Ako talaga nung nakita ko yung kay Inday tapos nabasa ko yung kay Duterte. Ano talaga to? Move to ni Duterte. Lahat to talaga, itong strategy na to talagang galing sa tatay. Kasi sa kanya parang, di ba, bawal yung tama si Attorney Trixie, yung maglabas siya ng ganong political statement. So sa kanya, wala na akong pakialam. Sara, wala na akong pakialam. Huwag mo na akong isipin. Ang the best na magagawa mo ngayon is, ayan, mag-declare ka na ng tatakbo ka kasi ako wala na ako, parang ganon. Ako na yung bahala sa sarili ko. So parang kaya tingin ko talaga ang maganda rito kasi nakakulong ni matanda na, nakakulong na, lumalaban pa. So tayo, ngangangalang tayo. Yung matanda lumalaban pa, Yun. True. Ayan. Yes, so, Daniel. nakakagising ng apoy sa damdamin. Yung ginawa yung ginawa ng mag-ama ngayon ng araw na to. Yes, Daniel. Okay, good evening, Miss Joey, Attorney Trixie, Miss Sas, Miss Laika. Gusto ko lang i-discuss itong, kasi nagpapanik na yung kabila kunwari hindi. Si Gabe Pineda, may post siya, sabi niya, don't be disheartened, don't fall for social media reaction daw. Hindi daw yun yung pulso ng tao. Matalino na ang mga botante ngayon, yung sinabi niya. Mas dadami pa ang mga kabataang botante. There is hope. Yung niya is based on haka-haka. It's not based on sa datos, Kasi I was reviewing yung last survey, di ba, Attorney Trixie, yung SW survey, there was an increase of the Gen Z support from ng yung plus 30, plus Gen Z support is 39%.
39% ng Gen Z ay DDS. 49. Yes, 49%. 39%. Okay. 39%. February, yung bago no, yung SWS, yung bago no. Oo. So, that's up from ano yun, from September 2025, 17 net positive. Tapos ngayon, 39% na for February 2026. So, they're panicking talaga kasi wala pati yung Gen Z and even ano yung Meron bang ano? NCR. Sorry, Daniel. Meron bang survey yung SWS? Yung the survey that I was referring to, WRN. Ano ba? Months ago. No. This is Sa this is different. SWS din siya. Naka-breakdown according to demographics. Generation. Okay. Generation. O, sa Yeah. SWS, ilan ang lumabas? So, sa Gen Z, yung Hindi SWS ko survey. maalala. Okay, Pero so I have the sabi, data here. increase, eh. So from this is SWS fourth quarter 2025. So yung field work is November 24 to November 30, 2025. So nilabas to a few days ago, February 2026 from age 18 to 24. So base nila September 2025. Yung net satisfaction ni VP Inday is positive 17%. Yung latest naman, yung bagong lumabas, yung net satisfaction ni Inday is positive 49. So yung net increase is plus Oo. 32. Ibig sabihin, nakuha niya na yung puso ng Gen Z, ano? Yes. Wala na sila. Nakuha Itong niya na si yung Gabe ng Gen Z. Pineda, wala na yan. Wala na si Gabe Pineda. It's over. Paano ba naman kasi, yung mga thought leaders nilang Gen Z, ito yung mga losers nung high school. So, halata naman they all look like they were losers in their high school years. Wag na tayong mag-etchosa, no? Kita mo, sino yung mga Gen Z na astig ngayon? Sino pinaka-representative nila? Si Barsaga. Barsaga, if you're gonna look at Barsaga, this is like your body nung high school na makakainuman mo at this kind of person is the one that will appeal to the Gen Z kasi talagang nambabangga. Hindi lang ito yung drama-rama, eksena, kakanta ka ng mga sad song boys and BL romance and mga ganyan, mga baklaan. Kaya ganyan na, this is how, hindi yung mga tipo nagpapahubad ng lalaki sa poblasyon. Buti na lang, hindi si Danny yung pinagpahubad. Ganyan ang mga representative nila ng Gen Z. Nagpahubad ng lalaki sa poblasyon, nakipambugbugan. Yung mga kumakanta ng mga sad boy. Makakita ng notch. Yung mga kumakanta ng mga sad boy love songs. Yung mga, sino pa ba yung mga Gen Z representative nila? Daniel. Ito si Daniel. Di ba? Amin mo Daniel. Walang libog. Yung mga si Barsaga nagmeow-meow lang, nagimbal ng lahat. True. Ayun. So anyway. Well, si Nadine, yung yung bet nila, si Nadine. Nila. Nadine Literally. na nagpo-promote ng online sugal. Oo. Tapos, she's not taking responsibility dun sa mga fans niya na malululong sa sugal dahil idol siya, dahil nakita sa platform niya. Ang sabi niya, choice mo yan. Kailan ba hindi naging choice no ba? Oo. So saan Choice. napupunta Kasi yun? hindi niya naiintindihan yung hindi niya naiintindihan yung gambling addiction na ang gambling addiction, there is a biological aspect to it. So, 1% ng mga nagsusugal, nagkakaroon talaga ng sobrang matinding gambling addiction. Parang certain percentage So, kunwari, sasabihin mo, let's say sabihin mo 1 million na nagsusugal. Ibig sabihin, 100,000? Tama ba? 10,000. 10,000 na tao yung malululong sa sugal na hindi niya makokontrol na yung pagsusugal niya. That's 10,000 ha. 10,000 individuals, 10,000 families. Marami yun. And ito, overtaken to by some physiological function ng katawan.
So ngayon, kaya nga you really have to be responsible kasi hindi mo alam ang tatamaan ng sugal na yan, ng gambling addiction na yan. Dahil may mga tao na pag nalulung sa sugal, they would not be able to get out of it. Ang problem, maliit lang naman, 1% lang naman, ganyan-ganyan. Yeah, it is 1%, but it is totally preventable. Diba? It's totally preventable. So, hindi mo po pwedeng sabihin na choice mo yan. 'Di ba, Miss Joey, itong mga pinopromote ng mga itong mga Gen Z na pinks yung mga good governance types, social responsibility. Tapos pagdating sa sugal, choice mo 'yun. So saan napupunta yung values mo na social responsibility using your platform wisely? Tanginang niya. Social Wala naman. responsibility. Ayun. Wala. I have a question, Attorney Trixas, Mami Laika and Daniel. Kasi parang may mga nagko-comment na Inday Sara announced her candidacy too early. Baka mapagplanuhan daw siya, baka what can you say about those people who are saying that this might not be a good strategy on the part of Inday kasi too early daw. Yeah, it doesn't apply to her. No, it doesn't. Kasi Lalo na. pinagplanuhan na siya eh. Oo. Hindi ba Pinagplanuhan na siya. campaign pa lang? Di ba campaign pa lang yung mga naligaw na text message dyan? Yeah. Oh, di ba Pinagplanuhan na siya. nahalata na yun? 3 years na siyang pinagpaplanuhan. So, yung sasabihin baka pagplanuhan pa siya, that's already too late in the Too late. timeline already. Oo. So, pinagplanuhan Where na do you siya. think? So pinagplanuhan niyo na ako, might as well na meet your plan, head on. Na okay, may plano kayo, may plano na rin ako. So parang gano'n, di ba? May plano kayo, may plano na rin ako. So plano na lang to, be. Ang problema sa kanila kasi, may plano kayo, pero wala kayong plano kung sino ilalaban ninyo. Oo. Akala nila may time pa sila. Akala nila may time pa sila. Kasi parang they are banking on the decency of Inday na kasi syempre 'di ba kahit yung mga DDS nga parang napipika kay Inday noon na bati-bati pa sila nila Bongbong, lahat tayo galit na kay Bongbong, tapos siya ayaw pa niya mag-resign. So kumbaga parang sanay sila na si Inday, she takes her time. So siguro ina-expect nila that Inday is going to announce her press. Kasi nagsabi si Inday before mag-a-announce siya. Ay, shucks, sinabi pala niya 2026 siya magsasabi. Ay, ganun? So 2026 na nga pala ngayon. So may sabi nga niya baka December 2025 eh. So the decision is not actually the decision. Hello, Donald Trump announced as well his candidacy 2 years before 2 the years. presidential election ng 2024. 2022 siya nag-announce. Ngayon, meron kasi nga yung purpose kung bakit nga siya nag-announce. And I wrote this earlier in one of my recent posts na kasi yung kalaban niya is banking on the ambiguity of the situation. Ngayon, dahil nga ambiguous yung situation, so lahat pwede pang mag-hedge. Nag-hedge pa. So ngayon, sa panahon ngayon, nag-announce si Inday, kailangan nang ihiwalay ang deputy sa decolor. Okay? Bago maglaba. Okay? So ngayon, as early as now, you have to decide. The problem is, if you are someone who would decide kanino ka magbe-bet, you are facing a stupid situation. You are choosing Inday over who? Kahit nga yung gusto mag-determine ng who, they cannot decide who is the who. Correct. If you are an investor, bakla, aminin mo yan, Miss Laika, no? If you are faced, sabihin sa'yo, Miss Laika, mag-invest ka, ito, sigurado dito. Pero yung kabila, sigurado rin, pero hindi natin alam kung ano. Oo. Tingin ko,
would have had one. They would have had a candidate kung natuloy yung kanilang PI, yung People's Initiative. Remember, maaga siyang pinagplanuhan. We know that because they had this plan. So, destroy Inday habang nagpapa-People's Initiative. So, kung natuloy yung People's Initiative, binago yung saligang batas, Martin would be holding the fort for Sandro or whoever. That was the original plan. Nabigo sila early on kasi one, ang daming nagmamasid. Number two, tinindigan ni PRD. Protect the Constitution. O nag-fail yung kanilang constitutional experiment. Amen. So hindi sila naka-breed, kumbaga, ng candidate. Now, even Martin, because of their own internal intramurals, ipina-step down nila. He no longer has the cachet or capability to run. Not credibly. Pwede siya noon, di ba, patakbuhin. May modicum of credibility because they had their army of trolls. He is the Speaker of the House. Hindi pa masyadong nagkakaawayan. Nag-away sila ni VP. Nagkaroon ng People's Initiative. So it's either grabe ang swerte rin in a way tayo na wala silang kandidato. Pero a part of that is because of their own stupidity. Hello, Correct. Ambitious naman nung charter change. 2 years into the presidency, charter change at saka sneaky. Bakit nagpa-pretend pa sila for the longest time na wala silang kinalaman until bistadong-bistado na ni PRD, huy, mga kakuntsaba ninyo sa house ang nagpasimuno niyan. For me, that was the benchmark. Alam ko kumbaga clear na pinagpaplanuhan si Inday because they were changing the constitution as early as 2023. So, ayun na yun. Yun na yung start na yun. So, no matter how, what they say about the plans of mice and men, wala. Yeah, tapos sila. Isa lang ang natisod, PI lang ang natisod, everything fell down. Na wala silang kandidato. Alam mo, Mika, kaya kaya wala ring malinaw na ipantatapat tong mga kakamping na to ng mga kain suka. Hindi rin sila pwedeng mag-identify agad-agad eh. Kasi alam nilang babasagin naman ang kabila ng mga bangag ng mga loyalista. Hindi, yan, Mami Laika, hindi sila Nagigirian sila. Oo, nagigirian sila. Hindi sila makapag-decide because there are too many interests to negotiate. Oo. Alam nila magbabasagan sila kaya hindi sila makapag-decide. Ito yung kaya tong bold, napaka-bold ng ginawa ni Sara. Parang hindi kayo makapag-decide, kinuha niya na. O akin na. Miss Joey. Yes, Miss Joey, I just like to give a shout out yung sinabi ni Miss Sas earlier, what she was talking about. Itong the battle lines are being drawn, 'di ba? So a lot of these people, wala nang ambiguity. They have to choose, are you with her or not? Shout out pala kay Senate Majority Leader, si Senator Mig Zubiri. Anong sinabi niya? Willing daw siya to step down as Majority Leader in 2027. Alam naman natin yun, that's realignment. 'Di ba? So you make your stand now. The battle lines are drawn. 'Di ba? Si Zubiri, sinabi niya yan eh. Oh, I'm willing to step down as Majority Leader in 2027. Bakit? Why that? Why then? Akala niya that's when she will announce siguro. Kasi he's from Mindanao, 'di ba? Oh, so now she announced. You decide now. Enjoy muna enjoy muna the current Majority. Enjoy muna the current majority, get the best out of it. Actually, ito yung biggest punch doon sa decision ni Inday. And I think for that reason alone, tama talaga na mag-decide na si Inday ngayon na tumakbo. I mentioned this earlier. Number one, because all that paninira, pangbarda kay Inday, pambababoy, pambabastos, we're already exhausted. Yung impeachment na final kay Inday last year, yung mga grounds doon are the same impeachment ground, ni-restate lang yung iba, na ginagamit ngayon. So, ibig sabihin, wala na silang makita. Yun na yun, kung ano yung pinagbababato nila kay Inday since 2023 hanggang ngayon are the same shit. So, wala na silang bagong maibabato kay Inday. So, ngayon, matatakot ka pa ba? Nabababuyin ka?
wala na, naubusan na sila ng bala eh. So number 2, if you're going to announce now, the crocodiles in the park will have to make decisions. So, since gagawa sila ng desisyon, kailangan nilang it's difficult now to say yes to concession ng mga for later release. Di ba? Hirap nang mag-yes ngayon sa for later release. Di ba? Kasi baka mamaya pag umoo ko, tapos na-put on record, bumoto ako dyan. Sabihin na natin na meron akong makukuha sa'yo for the 2027 port, but what about the next 6 years if Inday becomes president? Attorney Trixie, Miss Joey, Ate Sas, Miss Laika, what is your opinion on Governor Pam?